Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Magandang hapon po sa ating lahat. Kayo po ba'y nagagalak at tayo ay nasa tahanan ng ating Panginoon? Amen. Magandang hapon po uli. At tayo ay paalalahanan natin ang ating sarili sa ating pagsamba sa hapong ito. Ang ating pong reference verse is makikita po natin sa aklat ng Hebreo, Kabanata 13, talata 15. Ngunit nasa English po yan. Babasahin ko na lamang po sa Tagalog at ipagkakalob ko sa inyo ang kahulugan nito. Sabi rito sa aklat ng Hebreo, Kabanata 13, talata 15. Kaya patuloy tayong maghandog ng papuri sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Ito'y ang mga handog na nagmumula sa mga labi natin at nagpapahayag ng pagkakilala natin sa Kanya. Ano ba ang ibig sabihin nun? Sa ating pong pagsamba sa hapong ito, yung ating pong pagpunta dito sa ating bahay-sambahan at sasambay ng ating Panginoon, yung mga salitang mamumutawi sa ating mga bibig na nagpapahayag po ng pasasalamat at pagpupuri sa Panginoon, yan po ang paalala sa atin para sa hapong ito. Hindi lamang po yan. Ang ikalawang kahulugan po niyan ay kung papaano naman tayo makikitungo sa ating kapwa. Dalawa lamang po ang pagsamba na nagbibigay kaluguran sa ating Panginoon. Paalalahanan po natin ang ating sarili na naway ang ating puso ay maayos sa ating pong pagsamba. Tayo po ay dumulog sa larangan ng pananalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa panibagong buhay sa araw na ito na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Sa amin naman pong pagsamba, naway wala po kayong makitang anumang hadlang upang ang inyong o ang aming pagsamba ay hindi ninyo tanggapin. Naway, maging kaluguran po ang aming panambahan sa hapong ito. Mangusap po kayo sa amin sa maraming kapamaraanan. Pagpalain mo kami ng karunungan at higit sa lahat, kaalamang spiritual. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming pasasalamat. Amen. Sa hapong ito, ang ating pong scripture reading ay nasa Galatians chapter 3 verses 15 to 18. Galatians 3, 15 to 18. Tayo po tumayo. Sa inyong Pew Bibles, nasa page 1171. Sabay-sabay po. To give a human example, brothers, even with a man-made covenant, no one annuls it or adds to it once it has been ratified. Now the promises were made to Abraham and to his offspring. It does not say, and to offsprings, referring to many, but referring to one, and to your offspring, who is Christ. This is what I mean. The law, which came 430 years afterward, does not annul a covenant previously ratified by God, so as to make the promise void. For if the inheritance comes by the law, it no longer comes by promise, but God gave it to Abraham by a promise. Tayo po'y saglit na manalangin. Panginoon, kayo po magturo sa amin ngayong hapong ito upang kami ay makasunod. Baguhin mo ang aming mga puso't isipan. Kung merong ilan sa amin na hindi pa nakakakilala sa inyo, kayo po ang kumilos sa kanilang puso upang sila, Panginoon, ay mabuhay na maguli at sumamba sa inyo. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mari na po kayo maupo. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating serye ng mga sermon sa aklat ng Galatians na pinamagatan nating No Other Gospel Stand Firm in Your Freedom. At ang ating pong mensahe ngayong hapong ito ay pinamagatang ang katiyakan at kahigitan ng pangako ng Diyos. Ang katiyakan at kahigitan ng pangako ng Diyos. Kapag naunawaan natin ang katiyakan at kahigitan ng pangakong kaligtasan ng ating Panginoong Diyos, hinding-hindi na tayo babalik
sa pananalig sa pagsunod sa batas para sa ating kaligtasan. Ito ang ipinapaliwanag ni Pablo sa mga talatang ating pag-aaralan sa hapong ito. Maalala ninyo na si Pablo ay isang misyonero na siyang nagtanim ng mga churches sa Galatia nung first missionary journey. Kasama niya si Barnabas. Sila ay umikot sa area ng Galatia at doon ay inikutan nila yung mga churches sa Antioch, sa Pisidia, sa Iconium, sa Derbe, sa Lystra, at iba pang sigurong mga karatigpok. At doon ay nagtayo sila ng mga iglesia na bahagi sila ng mabuting balita ng kaligtasan. At dahil doon sa kilos ng Espiritu na yon, maraming naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ngunit sa konting panahon lang, may mga pumasok na mga bulaang propeta, mga bulaang tagapagturo na nagsasabing kailangan din ng mga Hentil na maging mga Hudyo sa pamamagitan ng circumcision o pagsunod sa batas ni Moises. At bagaman tama ang pananampalataya kay Jesus para sa ating kaligtasan, ang wika nila, dapat natin itong dagdagan ng mabubuting gawa o pagsunod sa batas. Kaya naman talagang nagalit ang ating Apostol Pablo sa kanyang pagsulat nitong aklat na ito. Itong letter na ito ay ang pinakauna niyang sulat na sinulat, no? At ang ating paniniwala ay sinulat niya ito between chapter 14 ng Book of Acts, no? Kung pupunta po kayo sa Acts 14, makikita nyo, tinanim niya po itong mga churches na ito. So between Acts 14 and Acts 15, kung saan nag-meeting sila sa Jerusalem, sinulat niya itong sulat na ito sa mga churches sa Galatia. Alam natin na before Acts 15, kasi yung pinag-usapan nila sa Acts 15, hindi pa niya sinama sa sulat na ito eh. Alam natin na after Acts 14, sapagkat nakatayo na yung mga iglesia sa Galatia nung kanyang sinulat ito. So, dun sa pagitan ng dalawang chapter na yan ng Book of Acts, ang pagsulat niya. At sa lahat ng kanyang sulat, ito ang unang-una, wala siyang magandang pagbati. Galit at puot kaagad ang kanyang ipinahatid. Sabi niya, sa chapter 1 verse 6, halimbawa, kung babalikan natin yun, sabi niya, I am astonished that you are so quickly deserting him who called you in the grace of Christ and are turning to a different gospel. Sabi niya, kung meron daw magtuturo ng ibang gospel, ibang ehelyo, wala naman pong ibang gospel, sabi niya, pero kung sakasakaling may magturo, kahit daw sila o anghel sa langit ang magturo, pagka ito'y iba sa gospel ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Jesus, pagka naiba doon, dapat daw po ay let him be accursed. Inulit niya 2 beses, verse 8, verse 9. Kaya sa sulat na ito, itinaguyod niya muna ang kanyang otoridad bilang isang apostol, para ang kanyang katuruan ay tanggapin bilang katuruan ng mga apostol. Pagkatapos niyang gawin yun, inumpisahan niya sa chapter 3 ang kanyang pagpaliwanag kung bakit ang kaligtasan ay by faith and not by works of the law. Kaya mababanag ninyo sa chapter 3 verse 1 ang kanyang pagkainis. Sabi niya, oh, foolish Galatians. No? Sa Tagalog po, mga hunghang. No? Hindi nyo na po alam yung salitang Tagalog na hunghang. No? Empty-headed. No? Sa ating balbal na pananalita, mga bobo. No? Ganun po ang kanyang sabi. Who has bewitched you?
Sino ang gumayuma sa inyo? Kasi alam niya, naligtas sila, alam niya na sila ay mga tunay na mananampalataya, pero para silang nagagayuma at naniniwala sila dito sa mga Judaizer na nagtuturo ng mali. Kaya dun sa first 5 verses, puro siya tanong, di ba? Ang kanyang tanong, naranasan nyo naman na kayo ay niligtas by hearing of faith and not by works of the law. Bakit ngayon parang nagagayuma kayo? Ganon ang summary ng first 5 verses. Pagdating sa verses 6 to 14 na pinag-aralan natin nung last time, kinote niya ang 5 o 6 na Old Testament scriptures, no? Nasa Leviticus, nasa Deuteronomy, nasa Habakkuk, kinote niya. So, from experience, sabi niya na experience niyo ito, pero bukod sa inyong karanasan, eto, merong objective truth. Sinabi sa Old Testament na si Abraham ay naligtas dahil sa kanyang pananampalataya kay Jesus lamang. At doon tayo nagtapos no verse 14. Actually, scripture reading natin, dapat siguro inumpisa natin sa verse 13. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hanging on a tree. Yung po ay isang quotation mula sa Deuteronomy 21:23. So that in Christ Jesus the blessings of Abraham might come to the Gentiles, so that we might receive the promised Spirit through faith. To give a human example, ganun dapat ang basa nun. Kanyang ina-argue na tinanggap ng mga Hintil ang mga pagpapala ni Abraham sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Jesus lamang. Sabi niya, at para mapatunayan ko sa inyo, magbibigay ako ng human example, sabi niya. Kasi sinasagot ni Pablo dito, ang kasinungalingan na pinapangalat ng mga Judaizer, no? Na, yung covenant ni Abraham, matagal na yan yung sinauna. Pero merong mas bagong covenant, yung Mosaic covenant, no? At yan ang pumalit sa Abrahamic covenant. So yung po ngayon ang kasinungalingan na kanyang binabatikos. Sinasagot niya ang kasinungalingan na pinawalang bisa na ng batas, ang pangako, ang tipan ng Diyos kay Abraham. So naririto tayo ngayon. Yan ang ngayon ang konteksto. No? Ipinapaliwanag niyang mabuti na hindi maaaring tama yung mga Judaizer na yun. So titignan natin ang 4 lang po ang verse. No? So 4 po ang bahagi ng ating pag-aaral ngayong hapong ito. At dahil medyo natagalan po tayo at magpo 4 o'clock na, babasahin ko na lang po ng mabilis. No? Una, ang pangakong kaligtasan ng Diyos ay hindi nagbabago. Meron po kayo papakita isang summary chart na ginawa ni Pastor Larry, pinakita niya kaninang umaga. Ito ay comparison ng Abrahamic and Mosaic covenants para po mapabilis tayo, no? Yung Abrahamic covenant, yung pong nandoon sa kaliwa. Yung Mosaic covenant, yung law of Moses, yan po nandito sa bandang kanan. Yung Abrahamic covenant, unconditional. Unconditional. Papaliwanag ko mamaya kung bakit naging unconditional yan. Yung Mosaic covenant, conditional. Conditional sa kanilang pagsunod. So, yung unconditional na Abrahamic covenant based on God's promise. Nakabase lamang sa pangako ng Diyos. Nakabase lamang sa katapatan ng nangako na ang ating Panginoong Diyos na tunay namang matapat. No? Ang Mosaic covenant ay based on human compliance. No? Nagbigay ang Diyos ng moral, civil, and ceremonial laws para sa bayang Israel. No? Moral laws para sila ay maiba sa ibang bansa na nasa paligid nila. No? Civil law sapagkat sila ay napapailalim sa pamamahala ng Diyos mismo. Sila ay isang theocracy. Ceremonial law sapagkat
napakaraming paganong relihiyon at ritual sa kanilang paligid, kailangan nilang maging iba doon sa ceremonial law na yon. At bukod doon sa objective na yun ng law, actually yun ang subject matter ng next message, no? Naghahalo na ho sa utak ko, no? Kasi pag-uusapan natin ang law, the next message. Pero ang isang purpose ng law, no, ay ihiwalay ang Israel sa ibang bansa na kanilang nasa paligiran. Ang isa pang purpose ng law, yung ceremonial at yung civil law, kahit na yung moral law, ang lahat ng batas ni Moises ay isang foreshadow, isang prefiguring ni Jesus Christ, sapagkat kay Jesus natupad ang lahat ng batas. So yun ang Mosaic Covenant, based on human compliance. Sinabi niya last week, hindi natin kayang sundin. Ang Abrahamic Covenant, nasa Genesis 12, nasa Genesis 22, nasa Genesis 28, nasa Genesis 49. Paulit-ulit yan sa Genesis, no? Ang Mosaic Covenant ay nasa Exodus 19. Sa Exodus 20 po, binigay yung 10 Commandments. Yung Covenant, binigay sa Exodus 19. Yung Mosaic Covenant, 430 years later, ipapaliwanag natin mamaya. Yung Abrahamic Covenant is an everlasting covenant. Everlasting covenant, applicable throughout history. Papaliwanag kung bakit everlasting. Ang Mosaic Covenant, temporary, hanggang sa pagdating ni Kristo. Naalala nyo, nung siya ay namatay sa krus, nung nalagutan siya ng hininga, o nung kanyang isinuko ang kanyang kaluluwa sa Diyos, nahapak ang kurtina ng Holy of Holies at nabuksan ang Holy of Holies. Isang tanda, nabukas na ang daan. Wala nang naghahati. Wala nang nagse-separate sa Diyos at sa tao, sapagkat siya na ngayon ang the new and living way. Yun po ang symbol ng kanyang death. At na-fulfill lahat ito kay Kristo Jesus. So una, yung pangako pong yan. Ang pangakong kaligtasan ng Diyos ay hindi nagbabago. Sabi niya sa verse 15, to give a human example, brothers, no? Brothers na ngayon ang tawag niya. No? Nung una, galit na galit siya. You foolish Galatians. Pero medyo nahimasmasan ng konti siguro si Paul. Ngayon ang tawag niya mga kapatid. No? Mga kapatid, to give a human example, brothers, even with a man-made covenant. Yung man-made covenant, ang example niyan ay marriage covenant, no? Pagka meron po akong kinakasal, sinasabihan ko po, oh, wala nang urungan nito, ha? Pagka sinabi niyong, ako'y nangangako, no? For better or for poorer, for richer, for poorer, for better, for worse, in sickness or in health, till death do us part. Walang iwanan, walang awayan, walang ayawan. Palaging may awayan, no, sa marriage. Pero walang ayawan. No? Hindi na pwedeng baguhin yung man-made covenant na yon. Pero malang, ang covenant na tinutukoy dito ni Pablo ay last will and testament. Yung last will and testament, pag naisulat na nung magbibigay ng mana at kanyang ni-ratify, pinirmahan, no? Siya lang ang pwedeng magbago. Yung beneficiary ng last will and testament, yung tatanggap ng mana, hindi niya mababago yung ipinangakong pagpapala sa kanya nung gumawa ng last will and testament. Ganun po ang nature ng covenant na ito. Nasa Genesis chapter 15 po, ang gusto nating ipakita kung bakit naging unconditional, kung bakit naging eternal. Para po hindi mahaba, dahil kulang na po tayo ng panahon, sa Genesis 15 po, doon po natin nabasa yung una natin sinabi last week. And Abraham believed God, and he counted it to him as righteousness. Kaya nga binasa natin, ano ba yung pinaniwalaan ni Abraham?
No? So, binasa natin yung pangako. Sabi niya, "Fear not, Abraham, I am your shield. Your reward shall be very great." Chapter 15, verse 1 of Genesis. But Abraham said, "O Lord God, what will you give me? For I continue childless, and the heir of my house is Eliezer of Damascus." And Abraham said, "Behold, you have given me no offspring." Wala akong anak. 100 na po ako. At ang misis ko, 90 na. No? "And a member of my household will be my heir. And behold, the word of the Lord came to him. This man shall not be your heir." Ito na yung Abrahamic covenant. "Your very own son shall be your heir." And he brought him outside and said, "Look toward the heaven and number the stars, if you are able to number them." Then he said to him, "So shall your offspring be." And he believed the Lord, and he counted it to him as righteousness. Diyan po na-save si Abraham. Dahil pinangako niya, yung pinangako ng Diyos, pinaniwalaan niya. Ang pinangako ng Diyos ay pagpapala. At napapaloob sa pagpapalang yon ay ang kaligtasan. Kaligtasan. Kaya sinabi niya sa verse 7, "I am the Lord who brought you out of Ur of the Chaldeans to give you this land to possess." Inulit na naman ni Abraham. So si Abraham, kasi save lang niya. No? Kasi sa verse 6, he believed God and it was counted to him as righteousness. Tignan niyo kung gaano siya kabilis nag-backslide. No? Verse 8. "But he said, O Lord God, how am I to know that I shall possess it?" Bakala ko pa nanampalataya ka na. Ba't na parang nagdududa ka pa rin? So, ang ginawa ng Diyos, "Bring me a heifer, 3 years old, a female goat." Sa madaling salita, bigyan mo ako ng mga hayop, hatiin mo sa gitna yung mga hayop. Medyo kadiri po ng konti, no? Hatiin mo sa gitna, ilagay mo, gawin mo parang isang daanan, no? Kasi po noon, ang pag-cut ng kontrata ay ganito. They literally cut animals. So yung lahat ng animals na yon ay madugo po ang paggawa ng kontrata. Every contract was signed in blood. So yung mga hayop na yon, itatabi nilang ganyan, tas yung both parties, lalakad sila sa gitna ng mga hayop na pinatay nila. No? Ang unang bumali ng kanyang obligation dun sa kontratang yon, ang unang bumali nun, nawa siya ay maging kapareho ng mga pinatay na hayop na yon. Ganon ang kontrata nun. Seryoso. Blood compact. No? Ganon ang ginawa ng Diyos. Kaya lang, so nagawa na nga ni Abraham yon. Sabi pa nga sa verse 11, hinahawi niya yung mga birds of prey dahil kinakain na yung mga carcasses. But as the sun was going down, a deep sleep fell on Abraham. Sa gitna ng pagpipirma nila ng kontrata, natulog. Actually, pinatulog siya ng Diyos. Pinatulog si Abraham, a great darkness fell upon him. Then the Lord said to Abraham, ito pangako na ng Diyos, siya na lang mag-isa ang nangangako. "Know for certain that your offspring will be sojourners in a land that is not theirs and will be servants there, and they will be afflicted 400 years. But I will bring judgment on the nation that they serve, and afterward they shall come out with great possessions. As for you, you shall go to your fathers in peace. You shall be buried in a good old age, and they shall come back here in the 4th generation, for the iniquity of the Amorites is not yet complete." Tapos, anong ginawa ng Diyos? Verse 17, yung pong makikita nyo dito sa screen ngayon. "When the sun had gone down, and it was dark, behold, a smoking fire pot and a flaming torch passed between these pieces." Bumaba po ang Diyos sa form ng isang apoy. At siya, mag-isa, ang lumakad sa gitna ng mga pieces, ng mga carcasses. "On that day, the Lord made a covenant with Abram, saying, To your offspring I give this land, from the river of Egypt
That's the Nile, no? The land of the Kenites, the Kenizzites, the Kadmonites, the Hittites, the Perizzites, the Rephaim, the Amorites, and the Canaanites, the Girgashites, and the Jebusites. Ang land po ni Abraham actually is from the river of Egypt, the brook of Egypt, to the river Euphrates. Alam niyo kung nasan yung Euphrates? Wala niya kung nasan. Nasa Iran. Alam niyo na ngayon kung bakit may gera. Dahil yan po ang pinangakong lupa ng Diyos. And it is an unconditional covenant sapagkat tulog si Abraham nung pirmahan ng kontrata. At ang Diyos lang ang nangako. So one-sided ang Abrahamic covenant. Ang pangakong kaligtasan ng Diyos ay parang mana na ipinagkaloob ng isang ama sa kanyang mga anak. Isang kagandahang loob na pinangako at hindi mababago. Kung ang mga kasulatan ng mga taong makasalanan ay maaasahan, paano pa kaya ang mga pangako ng isang banal at hindi nagbabagong Diyos? Ang sabi ng Romans 11:29, "For the gifts and the calling of God are irrevocable." Hindi nagbabago, hindi pwedeng iurong, hindi niya babaguhin, hindi niya uurungan. Sabi sa James chapter 1 verse 17, "Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change." Sa King James po maganda, "With whom there is no shadow of turning." Doon po natin nakuha yung lyrics ng "Great is thy faithfulness." Dahil tapat ang ating Diyos, ang kanyang pangako kay Abraham ay kanyang tutuparin. Pangalawa, ang pangakong kaligtasan ng Diyos ay natupad na kay Kristo Jesus. Verse 16, "Now the promises were made to Abraham and to his offspring," singular. It does not say "and to offsprings," plural, referring to many, but referring to one, "and to your offspring," singular, who is Christ. Ngayon mga kapatid, sabi ng mga teologo, yung pong salitang offspring, no, seed, no, sa Greek mas illustrative, sperma. Alam natin kung anong sperma, no? Seed, offspring. Yung pong salitang yon ay nagagamit in the singular and in the plural. Depende sa konteksto. No? Yung pangako kay Abraham ay sa kanya at to his offspring. Yung offspring, pinaliwanag ni Pablo dito ay singular. Si Kristo lang yon. Pero actually, in between, marami pong sinalinan nung pangakong yun. Genesis 22:16-18. "By myself I have sworn, declares the Lord, because you have done this, and you have not withheld your son, your only son." Pagkatapos niya subukin si Abraham, inulit niya yung kanyang covenant, yung kanyang pangako. "I will surely bless you, and I will surely multiply your offspring," plural, "as the stars of heaven and as the sand that is on the seashore. And your offspring," plural, "shall possess the gate of his enemy. And in your offspring," sabi ni Pablo dito, singular, "shall all the nations of the earth be blessed, because you have obeyed my voice." Inulit ng Diyos. Nung si Isaac na, inulit din niya kay Isaac. "Sojourn in this land," Genesis 26:3-4. "Sojourn in this land, and I will be with you and will bless you, for to you and your offspring," plural, "I will give all these lands, and I will establish the oath that I swore to Abraham your father. I will multiply your offspring," plural, "as the stars of heaven, and will give to your offspring," plural, "all these lands. And in your offspring," sabi ni Pablo dito, singular, "all the nations of the earth shall be blessed."
Sa chapter 28 ng Genesis, verses 13 to 14, sino na ngayon ang kausap ni God? Si Jacob na. And behold, the Lord stood above it and said, I am the Lord, the God of Abraham, your father, and the God of Isaac. The land on which you lie, I will give to you and to your offspring. Plural. Your offspring shall be like the dust of the earth. Malinaw sa konteksto, plural. And you shall spread abroad to the west and to the east and to the north and to the south. And in you and in your offspring, sabi ni Pablo, singular, shall all the families of the earth be blessed. Si Jacob yun. Sa kanya huling inulit ng Panginoon ang kanyang pangako. Saan kaya nakuha ni Pablo yung konsepto ng offspring na seed na singular? Genesis 3:15. Sabi ng Diyos doon sa serpent, pagkatapos magkasala si Adam at si Eve, I will put enmity between you and the woman, between your offspring, singular, and her offspring, singular. He shall bruise your head and you shall bruise his heel. Yung seed of the woman ay isang individual na tatalo kay Satanas. Alam ng lahat ng Hudyo yon. Sa chapter 21 ng Genesis, verse 12, but God said to Abraham, be not displeased because of the boy, si Ishmael, and because of your slave woman, si Hagar. So alam na natin na sobra talaga mag-backslide si Abraham, no? Whatever Sarah says to do, do as she tells you, for through Isaac shall your offspring be named. Offspring doon ay singular. So doon sa dalawang verses na yun, at marami pang iba, hindi ko nababasahin lahat. Depende sa konteksto at depende sa sinasabi ng Holy Spirit doon sa propeta. Yung offspring pwede maging plural, pwede maging singular. Pero malinaw na sa pangako ng Diyos kay Abraham, yung pangakong yun ay magmumula kay Abraham at mula kay Abraham sa lahat ng kanyang salinlahi. Inulit yung pangakong yun sa 2 Samuel chapter 7 verse 12 to 14 kay David, I will establish your kingdom forever. Another eternal covenant. Inulit sa mga propeta sa Jeremiah 31:31, the new covenant, and I will put a heart of flesh in their hearts. And I will turn their hearts of stone into hearts of flesh. And I will put my law in their hearts. And they should not need any instruction because they will know me, the Lord their God. I will be their God and they will be my people. The new covenant po is a covenant forever. Yung pong new covenant na yon, ang katapusan po si Jesus Christ. Siya po, according to Matthew 1:1, is the son of David, the son of Abraham. Sa Galatians 3:26, for in Christ Jesus, you are all sons of God through faith. So yung seed na singular, so from the Abrahamic covenant, marami pong kasama dun sa Abrahamic covenant, na focus siya sa isang seed, si Christ. Lahat ng blessings in the spiritual realms, in Christ Jesus, binigay ng Panginoong Diyos. At sa lahat ng tatanggap kay Jesus, lumuwag ulit ang seed, naging plural ulit. Sino ang kasama doon? Dito lang sa chapter na to, sa katapusan ng chapter, sa verse 26. For in Christ Jesus, you are all sons of God through faith. Lahat ng mananampalataya kay Jesus are in Christ through faith. Kung ang lahat ng blessings ni Abraham, ang pamumuno ng lahat, ang pagiging pinuno ng lahat, ang lahat ng pagpapala ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, kung ang lahat na yan ay pupunta kay Jesus, ang lahat ng nakay Jesus ay tatanggap ng pagpapalang yun. Verse 29, and if you are Christ's, if you are in Christ, then you are Abraham's offspring, plural, heirs, according
to promise. Alam natin, sa huli, si Kristo Jesus ang tatanggap ng pagpapala na ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lipi. Sa Psalm chapter 2, verses 7 to 8, isang prophetic psalm, ang sulat ni David, I will tell of the decree, the Lord said to me, you are my son. Behold, today I have begotten you. Ask of me, and I will make the nations your heritage. Ang iyong mana, ang iyong inheritance, lahat ay ibibigay ko sa iyo. And the ends of the earth, your possession. So yan po ang pagpapala na pinangako kay Abraham, pinangako kay David, pinangako sa New Covenant ngayon ay na kay Kristo Jesus. Siya lahat ang tumanggap niyan. Ang lahat ng na kay Kristo Jesus ay makikibahagi sa pagpapalang espiritual na kanyang tatanggapin mula sa Ama. Saan ko nakuha yun? Ephesians chapter 1, verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places. Ang tanong ko sa inyo ngayon, mga kapatid, are you in Christ? Kayo ba ay nananampalataya sa Kanya? Kaya nga ang kaligtasan, mga kapatid, ay hindi sa ating sariling gawa. Hindi natin kaya. Yun yung ating lesson last time. Diba? If you break any part of the law, you break all of it. Hindi natin kaya. Kaya ang ating kaligtasan, ang ating righteousness, is an alien righteousness. Nasa labas po natin. Sabi nga ni Martin Luther, it is extra nos. It is outside of us. Kaninong righteousness ang ating pinananampalatayanan, ang ating inaasahan? Ang righteousness ni Christ. Yung righteousness na kanyang nakamit dahil sinunod niya ang buong batas. Sa kanya na-fulfill ang lahat ng batas. Moral, civil, ceremonial. Ay natupad lahat kay Kristo Jesus. At hindi lang po yun. Sa kanyang pagkamatay na sa krus, pinagbayaran niya ang lahat ng ating pagkukulang sa Diyos Ama. So sa pamamagitan ng kanyang perfect righteousness, na kanyang nakamit dahil sa kanyang perfect life at sa kanyang sinless death, tayo po ay may kaligtasan kay Kristo Jesus. Yun po ang pangako ng Diyos kay Abraham na hindi nagbabago, na kay Kristo Jesus. Kaya kung kayo ay kay Kristo Jesus, kung tayo ay kay Kristo Jesus na, kung kayo ay lumapit na sa Kanya at nanalig na ang Kanyang perfect life ay Kanyang ibibigay sa inyo at ang Kanyang sinless death ay para sa kabayaran ng inyong kasalanan, kayo ay ligtas na. Lahat ng pagpapala na ipinangako ng Diyos kay Abraham, kay David, sa New Covenant, at kay Kristo Jesus, ay nasa ating blessed be the God, the Father Almighty, who gave us all the spiritual blessings in the heavenly realms, in Christ Jesus. Pangatlo, ang pangakong kaligtasan ay hindi pinawalang bisa ng batas. So sabi niya, this is what I mean. Nakikita niyo yung argumentation niya. Sabi niya sa verse 14, pwede natin tanggapin ang promised Holy Spirit through faith. O bibigyan ko kayo ng human example. Kung nangako ang isang magbibigay ng mana, yung kanyang pangakong mana ay hindi mababago. O kasi lalo na kung namatay na siya, wala nang pwedeng magbago ng mana niya. Tatanggapin na lang. Ang ginagawa ng tatanggap ng mana, nananampalataya na lang na balang araw, sa pagkamatay ng kanilang ama, sila ay merong tatanggaping kayamanan. Wala silang pwedeng gawin para mapadali yung mana. Kung gusto nilang mapadali, kailangan nilang patayin yung kanilang tatay. Pagka pinatay mo ang iyong tatay, wala ka ng mana.
Pero ang pangakong kaligtasan hindi pinawalang bisa ng batas. This is what I mean. The law which came 430 years afterward, bakit niya binigay pa yung number of years? Kasi, actually, konting paliwanag, between the promise to Abraham, yung unang bitaw ng promise ng Panginoon kay Abraham, hanggang sa pagbigay ng 10 Commandments sa Mount Sinai, is 615 years. Oh, may mali ang Biblia. Sabi ni Pablo, 430. Kasi kino-quote niya, Exodus 12:30. Sa Exodus 12:30, the time that the people of Israel lived in Egypt was 430 years. Yun ang kanyang reference. Bakit? Binilang niya doon sa inulit ng Diyos, di ba? Kay Abraham, tas kay Isaac, tas kay Jacob. Saan siya nagbilang? Pagmula kay Jacob. Mula kay Jacob, papunta sa Sinai, 430 years. Does not annul a covenant previously ratified by God. Ang ating Diyos hindi nagbabago at wala siyang binabago sa kanyang mga pangako. Datapwat ang isang batas na kanyang ibinigay, 430 years later, hindi nun binabago ang kahit na anong pinangako niya sa Abrahamic Covenant. Wala siyang binabago. Para saan yung batas? Yun ang tanong ng marami. Actually, yung sagot nun, next week pa, pero bibigyan ko kayo ng konting preview. Ang layunin ng pagbigay ng batas sa pamamagitan ni Moses ay hindi upang baguhin ang hindi mababagong tipan at pangako ng Diyos kay Abraham. Hindi ito upang baguhin o palitan. Hindi. Sapagkat nakita na natin, ang Abrahamic Covenant mula sa Diyos, based on God's faithfulness. Ang Mosaic Covenant based on human compliance. Ang Abrahamic Covenant is everlasting. Ang Mosaic Covenant is valid until Christ comes. Makikita natin yun next time, no? Pero konting preview. Ang layunin ng pagbigay ng batas sa pamamagitan ni Moses ay hindi upang baguhin o palitan ang hindi mababagong tipan ng Diyos sapagkat hindi nagbabago ang ating Diyos. Kundi upang ipakita ang ating pangangailangan sa ipinangakong kaligtasan ng Diyos kay Kristo Jesus. Galatians 3:19. Konti na lang, Pastor, isang verse na lang, di nyo patirahin. No? And next time na yon, para mas maganda ang paliwanag. No? Why then the law? It was added because of transgressions. Para isang salamin, para makita natin kung sino tayo, kung anong puso natin. Upang makita natin ang ating pangangailangan para sa isang tagapagligtas. Upang maitulak nito tayo sa mapagmahal na kamay ni Kristo Jesus. Yun po ang purpose ng law. More next time. Number 4, verse 18. Ang pangakong kaligtasan ng Diyos ay nakahihigit sa batas. For if the inheritance comes by law, it no longer comes by promise. Ang tawag dito, if-then statement. If the inheritance comes by law, by following the law, by good works, by ritual, by sacraments, if the inheritance comes from the law, it is no longer by promise. Pero may alam ba kayo na inheritance na pinagtatrabahuhan nung tatanggap ng mana? Di ba ang ginagawa na lang ng benepisyaryo ay iniintay na lang at umaasa sila sa katapatan nung nagbigay ng mana na nung meron siyang ipinamana, meron pang laman yung kayamanan na yon. Meron kasi iba, nagbibigay ng mana, pero wala na palang laman yung bank account. Ayun, medyo, ang tao nangyayari yun. Sa Diyos, hindi pwede mangyari yun. Matapat ba ang ating Diyos? Matapat siya. Sapat ba ang ating Diyos? Sapat siya. So datapwat, ang inheritance ay hindi by law.
It no longer comes by promise, pagka by law. In other words, hindi na siya inheritance, hindi na siya covenant of promise, covenant of law siya. Datapwat hindi na siya base sa katapatan ng Diyos, kundi sa pagsunod ng tao. Alam naman natin na kung ating kaligtasan ay nakabase sa ating pagsunod, tiyak tayong mapapahamak. Hindi po ba? Ang isang tumanggap ng pangakong mana ay walang magagawa, kundi umasa sa katapatan ng nagbigay ng mana at hintayin ito. Laging tapat ang ating Panginoon at ang pagpapala at kaligtasan na kanyang ipinangako ay tiyak niyang ibibigay. Romans 4:13. For the promise to Abraham and his offspring that he would be heir of the world will not come through the law, but through the righteousness of faith. Sa pananampalataya lang. Verse 16, Romans 4, that is why it depends on faith, in order that the promise may rest on grace and be guaranteed to all his offspring, plural, not only to the adherent of the law, yung mga Jews, but also to the one who shares the faith of Abraham, who is the father of us all, yung mga Gentiles. Tayo po yun. Notice yung last verse, but God gave it to Abraham by a promise. Yung salita pong gave sa original ay charis. Yung po ang salita for grace. God graciously gave it to Abraham by promise. Ang promise po, by its nature, is gracious. Pwera na lang kung sinungaling yung nagpa-promise sa inyo. Pero ang ating Diyos ay hindi sinungaling. Siya ay laging tapat. Inawit natin kanina. Siya ay laging tapat. Wagas ang pangakong kaligtasan kay Kristo Jesus. Hindi dahil tayo ay karapat-dapat, kundi dahil ang nagpangako nito ay sapat at tapat. Yan po ang ating Diyos. Siya po ang nangako sa atin. At tayo'y maliligtas dahil sa kanyang katapatan sa atin. Meron po ba dito na hindi pa lumalapit sa ating Panginoon upang humingi ng kapatawaran? Baka akala ninyo, magpapakabait na lang ako. Gagawin ko na lang by works. Malinaw, sinabi na sa inyo ng Biblia na kung by works, wala pong maliligtas. Kung yan pong inaasahan ninyo. Ako third generation na akong GCFer. Ang lolo ko GCF, ang tatay ko GCF, ako GCF. Ganyan marami sa amin noon. Taga Yemilip po ako no? Ang lolo ko Yemilip, pastor po ng Yemilip. Ang tatay ko po, pastor ng Yemilip. Ako po, naging Baptist. Ano kaya nangyari doon? No. Hindi po natin pwedeng asahan ang ating mga pinagmanahan na magulang, ang ating pong kaligtasan ay sa atin lamang. Kung hindi pa kayo humingi ng tawad sa Panginoon, ngayon na po kayo humingi ng tawad. Lumapit na po kayo kay Kristo Jesus. Hingin niyo ang kanyang kapatawaran. Hingin niyo ang kanyang kaligtasan. At ang sabi ng Biblia, kung sino man ang tumawag sa pangalan ng Panginoon, siya ay maliligtas. Tayo po'y tumayo mga kapatid. Tayo po'y mananalangin. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa iyong mensahe sa amin sa araw na ito. Kayo po ang kumilos sa puso ng bawat isa. Kung meron po sa amin na naririto, na hindi pa sa inyo, O Diyos, mahabag po kayo at kumilos sa puso ng taong iyon.
upang siya ay lumapit sa inyo at humingi ng kapatawaran at kahabagan. At alam naman namin, Panginoon, wala naman kayong hinihintay, kundi ang kanilang paglapit sa inyo, ang aming paglapit sa inyo. Kayo po ang malwalhati sa lahat ng lalapit sa inyo sa araw na ito at sa mga darating pang mga araw. Salamat po, Panginoon, sa inyong walang pagmaliw na pangako, walang pagbabagong pag-ibig, walang katapusang kagandahang loob. At ngayon tanggapin nyo ang basbas at pagpapala ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Ang pag-ibig ni Kristo Jesus at ang pakikipisan, tanglaw at gabay ng Diwang Banal magmula ngayon at magpasawalang hanggan. At ang lahat ay nagsabi ng Amen. Magandang hapon po. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.